To keep you from becoming blood, I give you a thorn in the flesh. The Apostle Paul prayed 3 times. Alam mo, problema sa tao, pag nananalangin sa Diyos, dito tinutugon. Pero ultimong si Pablo, nagkaroon siya ng sakit karamdaman. 3 beses niyang pinalangin, pero hindi tinugon ng Diyos. Oh. Ibig sabihin, Lord, pagalingin mo ang sakit ko, bune. Oh. Pagalingin na bune. Alam mo sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Alam mo sabi ng Panginoon sa Tagalog, sapat ang pagpapala ko sa iyo. Sa Tagalog pare, everyday, sapat ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Yes. Hindi mo, wala kang karapatang isipin yung kinabukasan. Ay, magbabayad ako sa card. Ay, paano kaya ang pantuition ng anak ko? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter, my grace is sufficient for you and my power is perfected in your weaknesses. Sa Tagalog, ang aking kapangyarihan ay mas nahahayag kapag ikaw ay mahina. So, ang kapangyarihan pa rin ng Diyos, parang Daryl, nahahayag lang, lumalabas lang the moment na mahina tayo. The moment na wala na tayong malapitan. The moment na hindi na kaya ng pera natin. The moment na hindi na kayang pagalingin ng pera mong ina mo. The moment na hindi na kayang solusyonan ng pera mong anak mo. The moment na hindi na kayang isupply ng pagmamahal mo yung kayang ibigay mo sa asawa mo. Doon lalabas ang kapayan. Lord, I cannot understand what happened. I cannot comprehend. But the peace of yours, Lord, help me to overcome these things. Hindi mo yun maintindihan. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, and the peace of God, at ang kapayapaan daw ng Diyos. So hindi sinabi doon, and the peace of the world. Ang sabi doon, and the peace of God, which surpasses all comprehension. Sa Tagalog, hindi lirit maunawaan ng tao. Yung ibig sabihin ng which surpasses all comprehension, something people don't understand, hindi mo alam, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Bakit si parang kayo nakakasurvive in despite sa daan-daang libong utang? Bakit? And the peace of God, which surpasses, para hindi ako maintindihan ng ibang tao, maluluho ko pare. Hindi mo para maintindihan ni ano, counterintuitive ang Bible, ano sabi doon? Magala ka. Para ilagay mo sa Bible, 1 Peter chapter 1, magala ka pag dumaranas ka ng matinding pagsubok. Ikaw, saan ka nagkita? Magagalak pag dumaranas sa matinding pagsubok. Pre, buksan mo cellphone mo. Wala. May pa dyan si Nanjo. Ang sabi doon, magala ka kapag dumaranas ka ng matinding pagsubok. Sino? Sasabi, ano, kaloko? Oo. Kasi, Matutuwa pa. ayun ang sabi Ay, ng ako Bible. hindi. Pre, si Chester Bennington, sobrang yaman, nagpakamatay. Oh. Nasa kanya na lahat. Bakit? Wala sa Diyos. Si parang Gwen, nawala lahat. Pero hindi naisipan yung bagay. Bakit? Meron tayong Lord. Ang sabi niya, nung una siyang umakit sa langit, nung umakit siya, ang una niyang ibinigay ay kapayapaan. Sumayin niya ang kapayapaan. Pag parang isang tao walang kapayapaan, kapag nagpautang ka, di mo agad nasingil, balisa ka. Balisa? Anong balisa? Naku, parang na rin di may papagkakait sa akin. Naku ba, hindi na bayaran na rin. Bakit? Kasi mas matimbang sa iyo yung pera pagdating sa Diyos. Maniwala ka sa akin. Ikaw, ang tao ang gagawa ng bagay na kanyang kababalisaan. Pero pag ang isang bagay, pare, tinuring mo na hindi galing sa iyo, hindi ka matatakot. There was a doctor, pare. Hindi ka maniniwala. Bibigay sa iyo sa YouTube. Nasunog ang kanyang bahay. Relax lang, pare. So, kung magkikita na sunog ang bahay mo, bilyon, relax ka lang. Sabi niya, hindi yan nakain sa Lord yan. Sino nakaranas sa inyo magpahanda nang sabi ng, kain kayo din eh. Yan si Naweng, kain kayo. Bakit sila nagtatawag? Hindi kasi sila nagpahanda. Oo nga. Kaya hindi madaling ibigay ang hindi iyo. Kapag dumating ka sa punto na inisip mo ang isang bagay hindi iyo, madali mo yung ibigay. Bakit tinatawag nila, Weng? Hindi ka nila eh. Kapag dumating sa punto ng bagay, lahat na nasa iyo, galing sa Diyos, hindi iyo. Hindi ka mahihirapan kahit nawala yan. Bakit si parang Daryl nahihirapan? Pinaghirapan niya eh. Pero kung titingnan ni Daryl, ay bigay lang to ni Lord. No problem. Si Lord ang kumuha, si Lord ang magpapalit. Bakit si Weng nagtatawag ng tao? Hindi naman kanyang pahanda. Bakit ka hindi maharapang tumawag ng tao? Hindi naman ikaw nagpahanda. Pre, pag ganun ang sistema ng utak ng tao. Ganyan ako pare. Yan pare. Ganyan ako pare. Yan pare. Hindi, pre, maniwala ka sa akin. Magaling ako mag-imbita pero hindi akin. Pero pag iyon ang hirap, Yun ang hirap. Yung pare, ano.
Alam mo, pare, Peter Tanchi, pare, ni-rape ang anak. Sino ka pare, perang pinaghirapan mo. Ano ka pare, ibibigay mo lang ng basta sa... pare, Tama. Kahit ako pare, hindi. Why? Totoo. Bakit? Kasi Pinaghirapan ko eh. tininan mo ng bagay, galing sa'yo pinagpagudan mo. No. Pero hindi mo naman yun pare mapapagpagudan kung hindi pagkakalob sa'yo ng loob. Maraming masipag. Marami pare. Ako yung kung napasipag. Pero bakit di mo ginawa? Hindi parang ibigay sa kanya ni Lord yung para sa kanya. Pre, tandaan mo ito. Si Peter Tanchi, pare. Peter Tanchi, ni-rape ang anak. Search mo sa YouTube, pare. Hindi siya nag-vlog. Ikaw, rape. Pinagtiwala niya sa Lord eh. Lord, I cannot go beyond this. Sabi niya, CCF, yun ang inaatenda na Ninong Boyet. Doon niya ako pinilit ina-attend. Baka alisan ko itong akin eh. I entrust you. Ngayon sila ang pinaka-successful na ministry ngayon. Lahat, hindi niya hinabla pero namatay na lahat. Namatay na lahat, pero hindi niya pinapulis. Oo. Yung anak niyang ni-rape, ang pinakamagaling na counselor sa mga ni-rape, sa mga hinaras. And then, yung kanilang samahan ngayon, pinaniwalaan ng maraming tao. Imagine mo, ikaw nga, nakawil lang yung iPhone mo, baka makapatay ka ng tao, saktan na yung anak mo. Bakit? Ang Christianity pare, it is counterintuitive. Bakit? Ang command ni Lord, love your enemy. Can you love your enemy? Kaya mong mahalin si Miguel, nistapa ako ng 1,000. Galit yan, galit Oo. galit mo, pare, Pre, sabi nga ni Peter, do not export Christianity. If Christianity does not work at home, do not export it. Kung ang Christianismo hindi mag-work sa bahay niyo, huwag mong ilabas. Huwag kang mangaral. Ano sabi doon? If somebody sew your clothes, bigay mo pa ang short mo, bigay mo pa ang damit mo. Kung palakarin ka ng 1 milya, hanggang CGI, gawin mo hanggang aplaya, kaya mo yon? Hindi pare, basta Hindi Christianismo. kaya, pare. Hindi basta ang pagpapastor pa. Ano pare yung nagsabi ng yung Christianity pagka hindi nag-work yan? Anong relihiyon yung nagsabi? Ikaw ka naman pare, di Hindi pare, masasabi. anong relihiyon? Ano yun pare? If Christianity does not work at your home, Oo. do not export it. Ano pare yung relihiyon nagsabi nun? Well, halimbawa ako, Oo. how can Hindi, I anong relihiyon nagsabi nun? born again? Hindi na pare, sa akin, hindi na pare, para ikumpara yung, sabihin yung relihiyon ng iba para i-ano yung yeah. relihiyon ninyo. O natin. Itinuturo namin yun sa malalalim na, pero sa baguhan hindi pa. Halimbawa, leader na. If Christianity does not work at your home, do not export it. Why? Because we are called them a bunch of hypocrites. Hindi makita sa buhay mo na kaya mong mahalin ng kapatid mo at kapwa mo, bakit mo pa ipapangaral? Stop! Ang discipleship pare, ang pangangaral pare, kailangan masimulan mo muna sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong ina, sa iyong ama. Ngayon, kapag nagawa mo yun, pwede ka nang humayo palabas. Hanggat hindi mo nagagawa yun sa pamilya mo, huwag mong ilabas pare. Why? Kasi, hipokrito pare, mga tao tayo na ganyan. Ano pare? Nabawa ako, brother, kaya ako pa pare tumigil sa pangangaral eh. Kasi hindi makita sa buhay ko. Tama ka ako pare. Ngayon, pare. Ngayon, kung makikita na sa buhay ko, bakit hindi ulit ako mangangaral? Brother, kaya nangangaral ka. To restore. Hindi mo nga malaga na yung anak mo. Bata. Sabay bata. Ba't may pangangaral? Pero, alam natin kung ano yung tama. Tama ka parang Yes. Pero maganda pa yung mga sinasabi mo. Yun pare ang tunay. Ang kailangan mo lang application. Ang tawag pare doon knowledge. Ang knowledge pare alam mo lang. Ang wisdom na i-apply mo na. Para malinaw ha. Ang taong may wisdom na i-apply niya yung kanyang knowledge. Hanggat hindi mo na i-apply, knowledge lang yan. Ang wisdom na tinatawag, mahal ka ang aking ina. Nakikita na mahal mong yung ina. Yun ang wisdom. Ang sabi ng Bible, Proverbs chapter 3 verse 5. Nagsisimula ang pagkaroon ng takot sa Diyos. Nagkakasimula ang tunay na karunungan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kasi para pag ang Diyos ay nagbigay ng utos, ang kalakip niyan sunod. Pangako! Pre, lahat ng utos ng Diyos may kalakip na pangako. Ano sabi ng Panginoon? Galatians chapter 5 verse 20. Walk in the Spirit and you will not carry out the desire of your flesh. Bakit tayo umiiyak nang hindi natin nasawa? Yun. Kasi hindi natin mapaglabanan yung ating spirit. Ang flesh pare, yan ang demonyo. Ang spirit, yun ang Lord. Yung ikaw, yun yung ginagawa mong masama. Yung spirit mo, yung konsensya mo. Konsensya pare. Basta yung konsensya mo, yun yung tama.
Kagaya ni Brother Ken, bumata. Dati nga, sobrang konsensya ko pare. Sobrang tagal ko pa yan hindi naman pare nagamit. biblical. Gumamit ako ng isang Pre, beses, sobrang konsensya ko pare. galing yung kay Apostle Paul, yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Yung Yung, pare pare, biblical, sabi ni Pablo, yung mga gustong bagay ko na kung may cellphone kayo, papakita ko sa inyo na biblical yun. Yung mga bagay na gusto kong gawin siya, hindi ko magawa. At yung mga bagay na hindi ko ginagawa, ay yung mga bagay na dapat kong gawin siya kung ano hindi ginagawa. Pre, yun ang advantage ko pare. Ako pare, nung umattend ako ng na prophesy ako magiging reverend, na parang naging reverend? yung pinakamataas sa church na naging big deal sa aming pastor pare. Hindi niya para ako bigyan ng hindi niya ako pinatatayo. Dahil ako ay Mahadid mo Pawan. sila. lahat sila pare. Oo. Nasa pawan. Kaya ko nga parang i-expose pare ang isang kabuuan ng isang bersikulo ng Biblia ng basahin mo sa akin, i-expose ko kung anong nilalaman, gift sa akin ni Lord pare. Yung tinatawag na discernment pare. Oo. Ay, bakit hindi ka i-expose kung Sa pare, sa lifestyle, yun naman ang kailangan ko, doon ako tala ng debit. Nabubutasan ka sa sistema ng pamumuhay. Nabutasan ka sa sistema. Alimbawa, ang isang lingkod ng Diyos pare, wala yung bisyo. Hindi, kung ikaw yung mas magpresent o merong magpaliwanag, dapat yan. ikaw ilalagay nila, hindi yung ikaw yung itatabi nila May testing na para pa rin silang yan. tumaas. Pupunta ng pamilya mo. Tatanungin yung relasyon mo sa kanila. Dapat talaga Dapat ikisuko sa talaga, Panginoon. pare, ikaw ay talagang mabuti. Oo, suko sa Panginoon talaga. No? Oo. Kamusta po si Ken? Nabatak pa patres-tres. Ayun lang. Pero pag ang tatay at naku po, talagang tumigil na po. Siya po, ipapromote po namin yan sa pastor dahil talagang sa pamilya. Pre, ang devil kasi kapag kita ka, pare, na may potential ka, kasi ang dami mong mababagong tao eh. Yung tunay pare. Tulad pare sa